gabi na. Time na para mag-focus sa tunay mong feelings. Usap tayo kasama ang baby ng bayan sa main event. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang mga lihim na dapat mabunyag. Kaya naman para sa unang yugto ng ating main confession, alamin na natin kung sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Jana ng San Juan City. Isa akong graduating student sa isang university sa May Taft. Sumulat ako sa iyo para hingin ang opinion mo. Isang pangyayari na nagawa naming dalawa ng boyfriend ko. Itago natin siya sa pangalang Anton. Mabait siya at responsable. Classmates kami at magaling siya sa school. Halos lahat ng activities ay lagi kaming magkagrupo. I can say as early as now that Anton is the one. Ganon ako ka-in love sa kanya, DJ Main. Ewan ko sa'yo, oo, kung sino ka man, in love ka kagad, siya na agad yung dawan. Ganon naman talaga sa simula ng relasyon. Feeling mo, siya na talaga. Wala nang iba. Well, sige na. Itutuloy na natin. Narito ang aming istorya. Nagkaroon kami ng activity na magre-require sa amin na mag-overnight sa bahay ng isa naming kaklase. Nag-decide kami na gawin ito sa bahay nila Kathy. Hindi niya tunay na pangalan. Mabait na kaklase si Kathy. Isa siya sa mga classmates mo na gusto mong kagrupo sa mga activities dahil responsible. To be honest, kilala ko ang karakas ni Kathy. Medyo pilya siya. Dumating yung araw ng pag-overnight namin sa bahay ni Kathy. Nang magagabi na ay nag-offer si Kathy na sa sala na lang kaming tatlong matulog. Maglalatag na lang daw siya ng comforter para sa aming tatlo. Dahil cowboy naman kami, go lang, sabi ko kay Kathy. Bandang 2:00 ng madaling araw, ay nakaramdam na kami ng antok. Magpa-alarm na lang tayo to make sure na hindi tayo mag-oversleep at matapos natin itong project natin, sabi ni Anton. Nag-agree naman kami ni Kathy sa proposal ni Anton. Nang makahiga kami, nasa gitna ako ni Anton at Kathy. Nakatalikod ako kay Anton at nakaharap naman kay Kathy. Naku, parang alam ko na yung mga ganyan, di ba? Mga style. Ewan ko ba, DJ Main? For some reason ay hindi ako makatulog. May PMS din kasi ako nung moment na yon. Kaya parang nakaramdam ako ng kapilyahan. Habang nakatalikod ay kinapa ko ang sandata ni Anton. Nakahalata naman si Anton at nabuhay agad ang tulog niyang alaga. Grabe naman yun. Wala nang pinipiling lugar. Diba kahit hindi nyo safe place, basta pag ganyan yung naramdaman, talaga namang ipupush ng ipupush. Ang tanong, ano kayang nangyari? Naituloy kaya nila ito? Sumali kaya si Kathy? Sumali? Oo. Uy, may mga ganun, diba? Hindi mo maaalis yan at nangyayari talaga yan. Ano kaya ang nangyari? O nahuli kaya sila? Mamaya natin malalaman ang pangalawang yugto. Kaya kumapit ka lang dyan at abangan mo lang dito sa Main Confessions. At dito mo lang mapapakinggan yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! At ayun na nga, alam ko nabitin ka kanina, baby ko. Siyempre, hindi ako papayag na binibitin kita. Gusto ko yung sinasagad. Sinasagad yung kaalaman mo sa buong istorya ng Main Confession. Kanina natunghayan na natin ang unang yugto.
ready ka na ba sa second round? Ay, second round! Hanggang ilang rounds ba ang kaya mo? Oo. Na makinig sa confession. Ikaw kung ano-ano iniisip mo eh. Basta rounds eh, no? Ito na nga ang una, ang pangalawang yugto ng confession ni Jana for tonight. Sabi niya kanina, balikan natin ang kwento kong napakainit. Pasimple kong hinubad ang aking shorts at itinapat ang perla sa sandata. Talaga naman, itong si Jana hindi rin nagpapatalo eh, no? Ayaw magpaawa talaga. Dahan-dahan siyang umindayog ng nakatagilid. Impit ang aking mga ungol. Impit is naiipit. Naiipit? Tama naman, diba? Yung parang pinipigilan, ganon. Dahil nasa harap ko lang si Kathy, ang hirap nun na yung pigil. Yung hindi mo mailabas yung gusto mong ilabas kasi may ibang tao na baka maeskandalo mo, di ba? Hanggang sa isabog ni Anton ang katas niya sa likuran ko. Mainit-init. Okay na sana DJ Main dahil nakaraos kami ni Anton nang biglang magsalita ang akala namin ay tulog na si Kathy. Ano ba yan guys? Akala ko ba matutulog na tayo? Uy, parang gusto jumoin? Yung totoo, hindi nyo man lang ako sinali, sabay talikod sa amin. O di tama nga ako, nainggit siya. Hiyang-hiya kami ni Anton DJ Main. Siyempre magjowa kami ni Anton at exclusive kami sa isa't isa. To be honest, parang ayaw ko din naman i-share ang jowa ko sa iba, lalong-lalo na pagdating sa kama. Totoo naman kahit naman sinong babae, sino bang matutuwa na may kasama kang naglalaro, di ba, na imbis na kayong dalawa lang at, di ba, kayong dalawa lang yung nag-i-enjoy? Talagang kahit naman ako pagdadamot ko talaga ang aking jowa. Yun nga lang, wala akong jowa. Pwede bang ikaw na lang yung jowain ko? Ay! Umuo naman siya. Pwede daw DJ Main. Sige, eto na, ituloy na natin. Kinabukasan ay tinapos lang namin ang group project. Gusto ko sanang kausapin si Kathy about sa nangyari at ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Pero nahihiya ako. Ayoko sanang masira ang pagkakaibigan namin. Tulungan mo naman ako, DJ Main, na maipaliwanag sa kanya ito. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano sisimulan ang conversation. Maraming salamat po from Jana of San Juan. Yung mga ganitong bagay nahihirapan tayong simulan pero kasi kailangan natin idiretso yan sa tao. Kailangan lang natin maging totoo at tapat nang sa ganun ay maintindihan tayo ng tao. Pero mamaya, pakinggan ninyo kung ano ba ang pwede kong i-advise dito kay Jana. At tayo ay naka-livestream sa ating YouTube channel. Kung gusto mo akong silipin, pwedeng-pwede. Libreng share. Yan na naman siya. Libreng-libre mo kung pwedeng silipin. May consent galing kay DJ Main, diba? Saan ka pa nakakita nun? Sa akin lang yun. Kaya mamaya ipapakita ko na sa'yo yung gusto mong makita. Kaya abangan nyo yan, 11:30. But for now, balik muna tayo sa mga magagandang musika na talaga namang pinirepair ko para sa inyo para maging masarap ang gabi mo. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Oras natin, 11:33 na ng gabi. At ito naman ang oras para ako naman ang magbibigay ng opinion natin para sa ating letter sender. At para i-recap lang kayo sa mga nakikinig sa atin ngayon, ayan ang nagpadala ngayon is si Jana. Siya ay may boyfriend na si Anton. At sila ay gumawa ng kanilang school project sa bahay ni Kathy. At itong si Jana ay inatake ng PMS niya. Kaya naman habang natutulog sila, talaga namang kinalabit ang sandata ng kanyang jowa. Ang mahirap nga lang, may kasama o may katabi sila na kaklase nila na si Kathy. At nung nag-success, success step by step talaga, biglang nagsalita itong si Kathy. Parang bakit kasi hindi nyo sinali? Yan tuloy, nainggit tuloy. Diba? Biglang nahiya itong si Jana. Siyempre as a girlfriend
na talaga namang hindi naman sumadamot pero syempre, jowa niya yun eh. Gusto nila o gusto niya, exclusive lang sila. Dalawa, pagdating sa labing-labing, kahit naman sino eh, di ba? Eh hindi na alam kung paano niya kakausapin itong kaibigan niyang si Kathy at nahihiya siya. Hindi niya alam paano sisimulan ang conversation. To Jana, normal lang naman makaramdam ka ng hiya sa sitwasyon na nangyari o ginawa ninyo kasi hindi nyo naman lugar yun, di ba? At hindi mo naman talaga plinano yun. Nadala lang din kayo ng init ni Anton nung moment na yon. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na hindi mo gusto na maka-compromise o makompromise ang friendship ninyo ni Kathy. At kung gusto mo talagang maayos, number 1 na gagawin mo dyan, syempre, wala kang ibang kakausapin. Si Kathy lang. Kausapin mo siya ng diretso pero simple. 'Di ba? Like, Kathy, pasensya ka na sa nangyari nung overnight. Hindi naman yun yung intention ko at hindi ko rin naman gustong maging awkward tayo. Sana okay pa rin tayo as friends kasi importante sa akin yung friendship natin. Di ba yung mga ganyang simple lang pero punto per punto, maiintindihan yan ng kaibigan mo o kahit sinong tao. At sa ganyang paraan, hindi mo kailangang idetalye ulit yung nangyari. Ipakita mo lang na ikaw ay sincere at willing ka pa rin i-value yung samahan ninyo. At kung close kayo ni Kathy, maiintindihan niya ito at baka siya na rin mismo ang magbiro, mag-open up para mawala yung bigat at malay mo naman yung gabing yun niloloko ka lang niya o niloloko lang niya kayo. Masyado mo lang siguro in-overthink, masyado mo lang inisip, pero kasi hindi mo yan malalaman kung hindi mo siya kakausapin ng directly. At importante, wag mo nang patagalin pa kasi the more na pinapatagal mong isang bagay o sitwasyon, the more na lalaki ito at ikaw din, wala kang peace of mind. Iisipin mo lagi iyan, ano ba? Siya ba ay galit o ano? Mas maganda kung nangyari agad. Wag mo na patagalin ng 1 week. Kung pwede nga lang, kinabukasan sana kinausap mo na siya, 'di ba? Mas magiging magaan sa pakiramdam, mas magiging maayos, wala nang dagdag, bawas sa kwento o hindi naabot sa ibang tao, 'di ba? Kaya mas lalong nagiging awkward kasi ang isang bagay o ang isang sitwasyon o problema kapag iniiwasan nating pag-usapan. Kaya mas mabuti na ikaw na mismo ang gumawa ng first move bago pa magka-misinterpretation o ma-misinterpret ni Kathy yung mga nangyayari. And number 1 is importante yung casual. Yung wag ka masyadong seryoso o dramatic ang atake. Isama mo na lang yung simpleng usapan nyo gaya ng, "Uy, Kathy, pasensya ka na sa nangyari nung overnight ha. Nahihiya talaga ako sa'yo. Pasensya ka na. Doon pa kami inabot ng jowa ko. Pati pagtulog mo mukhang naistorbo pa namin. Pero hindi ko naman yun sinasadya." Then tingnan mo kung paano siya magre-react from there, malalaman mo kung ano ba talaga. Kasi kahit anong gawin natin, kahit sa akin mo sabihin ito ngayon, hindi ko alam kung ano yung nasa puso o nasa thoughts nitong si Kathy. Kasi hindi ako si Kathy. Hindi ako yung kasama ninyo. At yung mga tanong mong yan, yung taong yun ang makakasagot sa'yo mismo ng sagot na dapat mong marinig. At ipakita mo rin through your actions, hindi lang puro salita. Kadalasan kasi sa atin nagiging problema natin yan no? Mahilig tayong magbitaw ng salita pero kulang tayo sa aksyon. 'Di ba? Bukod sa salita, pakita mo rin na wala kang ibang intensyon na makasira ng friendship o masira yung pinagsamahan ninyo. Tulad ng pakikipag-ulitan ulit sa kanya, sa klase, kung ano yung normal, kung paano ba kayo mag-bonding, paano kayo mag-usap, paano kayo magkulitan as babae, 'di ba? Pagsama sa group works or simpleng pakikitungo na parang dati nga lang. Kasi kung lalagyan mo ng wall, 'di ba parang mafe-feel ni Kathy na may something talaga sa'yo. Paano pag sa kanya wala nga lang talaga. Parang binigiro ka lang niya on that time, on that moment. Ikaw masyado mo lang in-overthink. At tanggapin mo rin yung posibleng awkward sa simula. Kasi pwedeng syempre may mga taong hindi sila galit dahil hindi mo sila sinama. Naiinis lang sila na parang
bakit wala namang respeto? Bakit pati sa bahay namin? Paano pag nakita ng magulang ko, ano na lang iisipin? So, maraming factor kung bakit ganun yung reaction ni Cathy at hindi mo nga malalaman yan kung hindi siya mismo ang iyong kakausapin. Kaya normal lang din kung hindi agad mawala yung ilangan, pero kung consistent ka sa pagiging totoo at mabuting kaibigan, unti-unting mawawala yan at mas maliliwanagan siya at ikaw din, mas maliliwanagan ka kung ano ba talaga tinatakbo ng kanyang thoughts. Ano ba yung kina-offend niya? Yung hindi nyo siya sinama? O yung dahil ginawa nyo sa bahay nila tapos doon pa mismo sa sala? And pag-usapan nyo rin ni Anton. Diba? As kayo yung magjowa, kayo yung gumawa ng moment na yon, diba? Mas maganda rin na maging clear kayo sa isa't isa para kung sakaling magbiro si Cathy ulit o mag-open up ulit, alam ni Anton paano mag-handle ng sitwasyon nang hindi ka naiipit kasi same page kayo. Hindi naman sa pinagtutulungan ninyo kung ano yung script. Oo, script talaga no. Yung kung ano yung isasagot nyo kay Cathy, at least parehas kayo. 'Di ba? Makita ni Cathy na sincere nga itong dalawang ito kasi same na same sila. At yung mga moments talaga na mahirap kontrolin tulad niyan, nangyayari talaga yan. Pero importante yung honesty at respeto sa mga taong involved. Hindi lahat kailangan palakihin. Hindi lahat kailangan komplikahin. Minsan sapat na yung simpleng pag-amin at paghingi ng sorry para maka-move forward kayo pare-parehas. At hindi naman ikakabawas ng pagkatao natin pag humingi tayo ng pasensya, lalo na kung alam nating mali tayo, 'di ba? At wag mong gawing secret forever ito kasi ikaw rin ang magdadala niyan, 'di ba? Mapapa-overthink ka pa. May possibility na minsan baka makita mo siya nakikipagkwentuhan sa ibang classmates ninyo, nagtatawanan. So ikaw baka maisip mo, ay, pinag-uusapan nila ako, pinagtatawanan nila ako kung ano yung mga nangyari sa amin. Baka naisplok o nachika na nito ni Cathy sa ibang kaibigan. So ikaw din ang magdadala, ikaw din ang mahihirapan. At mas nakakasira kasi kapag tinatago o nag-a-assume ka lang kung anong iniisip ni Cathy. Mas mabuting ikaw na mismo ang mag-open kesa siya pa ang magkuwento sa iba. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Prevention na rin yun para hindi lumaki yung issue. Walang dagdag, walang bawas. And set clear boundaries. Hindi lang yan ginagawa sa relasyon, ginagawa rin yan sa mga ibang tao na nakapaligid sa'yo. Dahil may partner ka at may kaibigan ka, dapat malinaw sa kanila na pareho kung ano ang limitasyon. And keep the trust in your relationship. Maganda rin na ipaalam kay Anton na gusto mong ayusin ang friendship mo kay Cathy. Kasi hindi ito tungkol sa selusan, kundi pagpapakita na marunong kang mag-manage ng relasyon at pagkakaibigan ng sabay ng may respeto at pantay. And yun nga, alisin mo na yung pag-overthink mo, Jana. Walang maitutulong ito sa'yo, oo. Minsan mas iniisip kasi natin ng sobra ang awkwardness kesa dun sa totoong nangyayari o sa totoo. Malay mo nga. Si Cathy hindi na rin gaanong big deal para sa kanya yon at mas gusto pa niya yung mag-move on kayo as friends. Kaya habang maaga, habang fresh pa, pag-usapan nyo, wag nang palakihin kung kaya naman At wala namang problema o sitwasyon na hindi nagiging maayos kapag hindi pinag-usapan na rin ng kalmado at maayos at totoo. Awkward moments don't define friendships. How you handle them does. And number 1, at ito pakakatandaan mo dyan respect is the bridge that keeps love and friendship standing strong. Huwag mong hayaang masira ang friendship ninyo dahil sa pag-overthink mo. 'Di ba? Kaya nga may sinasabing why assume when there's a method called asking at walang masama doon. Basta ikaw ay nakikipag-usap ng maayos at totoo at ang iyong intensyon ay maging maayos kung ano man yung dapat maayos. 'Di ba? Kaya yun yung best thing na gawin mo. Magpakatotoo ka lang, maging tapat ka lang at mahalin mo kung ano yung nabuong relasyon ninyo ni Cathy as friends at respetuhin mo yun. Total, alam mo sa sarili mo na parehas kayo ni Anton na may mali.
diba? At dun mo lang malalaman kung ano talaga yung thoughts ni Cathy kapag kinausap mo na siya. Maraming salamat sa iyo, Jana, sa pag-confess mo kay DJ Main. At sa mga gusto mag-confess, oo, ko-confess ko sa iyo, DJ Main, gusto kita. Ay, nako, ready ako dyan. Ang tanong, ready ka ba? Oo, dapat buo ang loob mo pag nag-confess ka kay DJ Main. Eto nga, pwedeng nyo ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. At syempre, hindi ko makakalimutan batiin, ang ating mga ka-vibes na talaga namang gabi-gabi nakikinig. Gabi-gabi, sinasamahan ako magpainit. Ayan, magandang gabi, Gloria Constantino Mesiano, Adrian Sabroso at yung mga taga Rosario, Cavite. Adrian Sabroso, oo, let's do it again. Wow, may pagganong-ganong ka pa. William Mortel. Ayan, at sa lahat naman nakikinig sa atin, mapa-radyo man yan, mapa-FM or Philippines app, ikaw man ay nasa bahay, ano man ang trabaho mo ngayon at ikaw ay gising na gising pa din o pauwi ka pa lang ng inyong tahanan. Ayan, maraming salamat sa pakikinig at sana nakakuha kayo ng lesson dito sa ating letter sender. Especially sa friendship. Diba? Importanteng inalagaan natin ang ating friendship dahil bihira ka lang makatagpo ng totoong tao na kasama mo sa saya at sa lungkot. At lagi nyo pipiliin ang quality over quantity. Mas okay na isa lang yung kaibigan mo pero alam mong totoo kaysa yung marami nga. Hindi naman lahat kayang magpakatotoo sa'yo at hindi lahat ng nakakatawanan mo ay matatawag mong kaibigan. Yan ang tandaan ninyo. At bukas, samahan nyo kung magra-ride tayo. Ay, gusto mo yon? Magra-ride tayo kasama si Ding ang Bato. Tarna! Ay, ang taray. Pwede. Oo, baka ibang bato. Oo, bato sa ulo. Binato si DJ Main kasi ang ingay. Ayan, samahan nyo kung kilalanin ang ating Lady Rider. Balita ko, masipag itong Lady Rider natin na ito. Isa rin siyang MCX taxi. So, paano nga ba siya naging successful content creator? Samahan nyo ako bukas yan. Oo. Samahan niyo ako pagsapit ng 9:30 p.m. to 12 midnight. Kilalanin natin ang napaka-sexy na Lady Rider. Sino kaya yun, no? Bukas niyo yan malalaman. Maraming salamat. Dental Clinic, Herdy Culture by Caldana, Imprint Customs, Vanity Lounge Aesthetics, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines. At pwedeng nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok. Pare-parehas na Main Eugenio. At dito sa favorite ninyo, lahat ng social media platforms natin ay pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Mapapakinggan nyo ako Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. to 12 midnight. Kaya always tune in here kung gusto mo ng good vibes, kung gusto mo ng kilig, at kung gusto mo ng companion pagdating sa gabi, willing na willing akong ibigay sa inyo ang oras ko ng libreng-libre. Dito mo lang mapapakinggan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kabayas. Kasama ang baby mo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron nang magsasabi sa'yo ng good night, baby. I love you. Ang tamis. Minsan sa buhay, may mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. May mga awkward na pangyayari na
pwedeng maglagay ng distansya sa isang pagkakaibigan. Pero ang tunay na friendship, sinusubok, hindi sinusuko. Dahil kung mahalaga sa'yo ang isang tao bilang kaibigan, pipiliin mong ayusin, hindi talikuran. At sa huli, hindi naman perpekto ang lahat ng relasyon, pero ang mahalaga, nandun yung respeto, honesty, at willingness na magpatawad at mag-move forward. Kaya para sa lahat ng nakikinig, sana lagi nating tandaan na kapag may tunay na kaibigan, mahalin at ingatan mo kasi hindi araw-araw dumarating ang ganon.